Ayan, dito ko na po lulutuin sa aking pinaglatikan. Lagay po natin tong ating rice flour. Ayan, atin lang pong haluin hanggang sa mawala yung buo-buo. Ayan, ito naman po yung ating glutinous rice flour. Ayan, anuhin na din po natin itong ating sugar. Sabay-sabay na po nating tunawin lahat. Ayan, haluin lang po natin hanggang sa mawala yung buo-buo niya. Hindi pa po bukas yung ating apoy. Ayan, binuksan ko na po yung ating apoy at nasa medium heat lang po yung ating lakas ng ating apoy. Tapos po wag nating titigilan ng halo hanggang sa lumapot. Hindi naman po ito yung makunat, kailangan lang po ay malapot siya. Ayan. Ayan, kaya po pala ito tinawag na tibok-tibok sa Kapampangan. Pakikita ko po sa inyo, syempre po pagka po pala yung tumitibok-tibok na o kumukulo-kulo na yung ating mixture, doon na po nag-umpisa yung tibok-tibok na pinangalanan nilang tibok-tibok. Pabalik po ako pag gano'n na po yung kanyang texture o yung kanyang itsura. Basta lang po wag nating titigilan ng halo. Ayan, saka kailangan po talagang makinis na yung ating texture. Ayan, no? Pagka po ganyang medyo pumuputok-putok na siya, ay malapit na po itong maluto. Ayan. Ayan, pagka po ganito na siya kakinis, ayan, hindi po siya makunat. Pero kailangan po ganyan yung texture niya. Ayan, makikita nyo pong pumuputok-putok na siya, ay okay na po ito. Ayan. Luto na po ito. Hanguin na po natin at papatayin ko na po yung ating apoy. Ayan, heto na po. Talaga naman pong napakabango. Amoy na amoy talaga yung fresh milk na ating inilagay. Ngayon po, lagyan na po natin ng latik. Siyempre po, masarap, maraming latik.